edad ko pong ito, matagal na po akong nakikinig sa mga kung sino-sinong pangangaral. Dati po akong Katoliko nung bata po ako. At ang turo po ay ang maliligtas, ang mamanahin po ay ang kaharian ng Diyos. Alam niyo po kung ano mamanahin ng maliligtas. Ikalawang Pedro 3:13. Opo, Nakalagay po dyan, ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa. Paano sasawayin? 1:13 ng Tito. Sawayin mo, may kabaksikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Gusto mong gumaling ang tao? Ang mali, sawayin. In the name of Jesus. Gusto namin kayong maligtas. Si Jesus Christ dito nga nakatira sa akin. Ang pagmamahal sa kapwa, pati yung nasa labas ng iglesia nila, pinakikialamang hatulan. Sa Biblia, ang sabi ni Pablo, sa labas, Diyos ang humahatol. Pag walang kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Ang isa sa mga gusto kong bigyan ng reaksyon video mga kaibigan ay yung video ng kapatid na Eli na kung saan ay sinagot niya yung nagtanong tungkol po sa nakapako doon sa krus na nakasama ni Kristo, na kung yun po ba ay nasa langit na. Kasi ito yung idinidiin o sinasabi ng mga Iglesia Katolika na meron na pong tao sa langit dahil yung kasama ni Kristo na napako dun sa krus ay kasama niyang nasa langit, pumunta sa paraiso. Yun po ang kanilang sinasabi, at maliban pa doon, pati si Maria ay nasa langit na rin daw, no? Na glorified body na daw. At saka si Elias, si Enoch, at yung mga santo pa nila na kanilang ginawa, mga kaibigan. Ang kanilang paniniwala at ang kanilang itinuturong doktrina ay nasa langit na po ang mga iyon, mga kaibigan. Pero dahil ngayon ay tinatawag nilang Holy Week o Biyernes Santo, na kung saan ito daw yung araw na namatay si Kristo o pinatay. Mali po yun mga kaibigan, kasi hindi naman po, kung kwentahin mo yung pagkamatay ni Kristo, hindi naman po talaga Biyernes no? Pero ang gusto kong bigyan ng reaksyon dito, yung kung paano sinagot ng kapatid na Eli at ipinaliwanag yung tungkol po sa nakapako sa krus na kasama ni Kristo, kung nasa langit na ba o wala pa, mga kaibigan. So narito po mga kapatid, panoorin natin kung paano sagutin ni kapatid na Eli ito. Hanap po natin, baka hindi tayo makatapos, mga kapatid. Opo. Si Mr. Manny Dizon, isang nagsusuri. Pagkatapos isusunod natin si Mr. Ryan Ko. Ito po yung tanong ko, Brother Eli. Doon po sa Luke chapter 23, verses 42 to 43. Pakilagay sa screen. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi niya sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Ito po yung isang pinangakuan ng Panginoon na isasama niya sa paraiso, yung isang magnanakaw. Ang tatanong ko lang po, Brother Eli, yung po bang ang Panginoon nung mamatay, and at the same time, namatay na rin yung magnanakaw, personal po ba niyang dinala sa paraiso? At saan po matatagpuan yung paraiso na sinasabi ng Panginoon doon? Let us examine first kung ano po ang laman ng nasa sa tatalata. Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. If you are going to interpret this in the norms of man, para ba lalabas, nung oras na yon magkakasama na sila pupunta sa paraiso? Alam niyo po, mali yung ganong aspeto . Sinasabi ko sa iyo ngayon,
Ganun po si Kristo kung magsalita, nilalagyan niya ng ngayon eh. Bibigyan ko kayo ng example na kung magsalita siya, nilalagyan niya ng ngayon. Kung ang ibig sabihin, effective immediately, nilalagyan niya ng ngayon. Basahin natin at 5:25 ng Juan. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang mga karinig ay mga bubuhay. Paggamit niya ng salitang ngayon, ine-emphasize niya at this present moment in time, sinasabi ko sa inyo, sabi niya, dumarating ang panahon at ngayon nga. Ibig niya sabihin, this present moment. Parang ganun yung sinabi niya sa Lucas. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Ngayon, sinasabi ko na sa iyo, kakasamahin kita sa paraiso. Yung pong kakasamahin, hindi naman magkasama na eh. Kakasamahin. That is future. Kakasamahin kita sa paraiso. Ano po ibig sabihin? Si Kristo po, nung namatay sila pareho. Si Kristo bumaba pa sa ilalim. 3 days and 3 nights siya. Eh kung agad-agad sasama niya, maisasama niya sa ilalim, hindi sa paraiso. Pakinggan niyo sa unang Pedro 3, pakilagay sa screen. Sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madalan niya sa Diyos, siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Naiyan din ang kanyang iniyaon at ipinahayag ang pagtatagumpay sa mga espiritong nasa bilangguan, na ng unang panahon ay mga swail. Kanyo, na ang pagpapainuod ng Diyos ay nanatili ng mga araw ni Noe, something like that. Nung pala po si Kristo mamatay, hindi naman siya agad bumunta sa langit eh. Nangaral pa siya dun sa mga espiritong nakabilanggo na nung unang panahon ni Noe, mga swail. Yung mga swail nung panahon ni Noe, binilanggo ng Diyos. Pagkamatay ni Kristo, pinuntahan niya pa yun eh. So hindi agad siya pumanik sa langit. Ngayon, after 3 days, nag-resurrect siya na po siya uli. Pagkabuhay niya po maguli, 4 na pong araw pa siyang nangaral uli sa mga apostol bago siya pumanik sa langit. Basahin natin ang Gawa, Kapitulo 1. Hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang, na sa kanila na may napakita rin siyang buhay sa pamamagitan ng maraming mga katunayan pagkatapos na siya'y makapaghirap, na napakikita sa kanila sa loob ng 40 araw at nagpahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Namatay siya, pumunta siya sa kalaliman, 3 days and 3 nights siya. Pagkatapos nun, nabuhay siya maguli, nangaral uli siya sa mga apostol. Nung pagkabuhay niya maguli, hindi siya pumunta sa langit agad. Nakisama pa siya. Kumain. Ang pagkamatay ng Panginoong Jesucristo, meron po pala siyang ibang target kung bakit siya namatay. Ito, gusto ko lang ipapansin sa inyo mga kaibigan. Kasi ang mga iba, hindi nila napapansin ito. Yung pagkamatay ng Panginoong Jesucristo ng 3 days at 3 nights, meron po palang misyon kung bakit siya namatay, mga kaibigan. Para pangaralan niya yung mga espiritong nakabilanggo na kahit yung mga panahon pa ni Noe, mga kapatid. Ibig sabihin, yung pangangaral sa mga patay, hindi po yung trabaho ng mga tao. At walang inutusan si Kristo na pumunta sa mga patay upang pangaralan at para maligtas. Ang gawain na yon, hindi po ipinaubayan ni Kristo sa tao, na yung mga buhay na tao, para gawin yung ministeryo na yon. Kundi ang gumawa po nun, si Kristo, dahil ang kanyang pagkamatay ng 3 days and 3 nights, yun po yung kanyang ginawang misyon. So, mali po talaga dito yung mga Katoliko, mga kaibigan, na pinapangaralan nila o ipinapanalangin nila yung mga namatay para mapunta sa langit.
Wala pong ganon. Bakit? Mga kaibigan, gusto ko lang ipapansin na ang pagkaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Nung isang tao kapag sumampalataya, magkakaroon siya ng kaligtasan. Pero paano magkaroon ng pananampalataya? Doon sa Roma 10:17, sa pamamagitan ng pakikinig, doon po manggagaling ang pananampalataya. So, ibig sabihin, kapag nakakarinig ka, may tendency na magkakaroon ka ng pananampalataya na yun po yung susi ng kaligtasan. Yung patay, hindi ka nun maririnig. Kahit anong hiyaw mo, kahit anong pangaral mo sa kanila o dalangin mo sa kanila, hindi ka maririnig kasi patay sila sa laman. Ang gumawa nun para maganap yung ibig ng Diyos sana na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas, miski yung mga patay, ginawan po ng Diyos ng paraan para mapangaralan sila. At ang gagawa nun, hindi ang tao, kundi si Kristo. Kaya nga siya pala ay namatay ng 3 days and 3 nights para yun ang misyon niya. So hindi lang basta namatay na pinatay ng mga Hudyo, ng mga Romanong demonyo, kundi ang purpose po pala sa kanyang kamatayan para makapangaral sa mga patay. Ang ganda, no, mga kaibigan? Ang ganda yung ipinapakitang aral, yung pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi po yan nauunawaan ng mga miyembro po ng Iglesia Katolika. Dahil hindi po ipinapaunawa ng mga pare, ewan ko lang kung alam nila o baka hindi rin nila alam. Tuloy natin. Pumunta siya sa kalaliman, 3 days and 3 nights siya. Pagkatapos nun, nabuhay siya magmuli, nangaral uli siya sa mga apostol. Nung pagkabuhay niya magmuli, hindi siya pumunta sa langit agad. Nakisama pa siya. Kumain pa nga siyang kasama ng mga apostol pagkabuhay niya magmuli. 10:39 ng Juan hanggang 40. At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem, na siya na may kanilang pinatay, na siya'y ibinitin sa isang punong kahoy. Siya'y muling binuhay ng Diyos ng 3 araw, at siya'y itinalagang mahayag. So hindi siya agad pumunta sa langit. Ano ngayon ang kahulugan nung sinabi niya doon sa magnanakaw? Sinasabi ko sa iyo ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Yun ho, kakasamahin, sa hinaharap pa po yun. Actually, yung magnanakaw na yun, wala pa sa paraiso yun ngayon. Bakit po? Asan ba yung paraiso? Pakinggan nyo sa 2 Korinto. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan, ewan ko. O maging sa labas ng katawan, ewan ko. Diyos ang nakakaalam na inagaw hanggang sa 3 langit. Inagaw siya hanggang sa 3 langit. Alin ba yung pinag-agawan na yun? Ano ba yun? Basa. Na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. So, ang paraiso po nasa 3 langit. Doon po pumunta si Kristo nung siya'y pumanik sa 3 langit. Wala ho siyang kasama ro. Nang pumunta siya, siya lang mag-isa. Hindi niya kasama yung magnanakaw. Anong katunayan? Pakinggan niyo sa 4:8 ng Efeso. Kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ngayon ito, umakyat siya. Ano ito? Kundi siya'y bumabari naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan. Yung bumaba sa kailaliman ng lupa, di ba nung 3 araw, bumaba siya sa kalaliman. Yung bumaba, siya rin namang umakyat. May kasama ba siya? 1:3. Maalala ko lang yung Efeso na binasa ng kapatid na Eli doon po sa chapter 4 na kung saan ay ayon kay Kabornok,
yung mga tao daw na pinangaralan ni Kristo, kasama niya daw na umakyat sa langit, mga kaibigan. Pero maliwanag po yung ating napakinggan na binasa ng kapatid na Eli na ang bumaba, siya rin ang umakyat. Kung sino yung bumaba, siya rin yung umakyat, mga kaibigan. Kaya hindi po tama itong sinasabi ni Kabornok na yung mga nasa bilangguan daw na pinuntahan ni Kristo, nung napangaralan, dinala niya daw sa langit. Yung mga bihag doon, dala-dala niya daw, kasama niya daw. Kaya napakarami na daw tao sa langit. Ay hindi po totoo, mga kaibigan. Napakalinaw. Yung bumaba, siya rin ang umakyat. Hindi po sinabi na pati yung kanyang pinangaralan ay umakyat din. Kasi kung babasahin po natin dito po sa banal na kasulatan, ngayon ito umakyat siya. Ano ito? Kundi siya ay bumaba rin naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Ang bumaba, sabi sa verse 10, ay siya ring namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Yung bumaba daw, siya rin ang umakyat, walang kasama. Ituloy natin. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatwid bagay, ang anak ng tao na nasa langit. Kaya po, nung pumanik siya, siya mag-isa lang pumanik. Ano ibig sabihin? Kakasamahin kita sa paraiso. Pagdating pa ng araw yon, yung mga maliligtas, kasama yung magnanakaw, kasama si San Pablo, kasama San Pedro, kasama yung mga unang Kristiyano, dadalhin niya doon sa paraiso. Alam niyo kung kailan yon? 14:1. Pakinggan niyo po. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Mangyayari yun. Pagbalik niya ulit, muling paparito ako. Mauna na ako, hahanda ko yung kalalagyan nyo. I will prepare a place for you. Pag na-prepare ko na, babalikan ko kayo. Bumalik na hubas yan. Hindi ba? O yung magnanakaw nandito pa. Ba't sabi ni Kristo, kakasamahin niya? Sabi naman niya, kakasamahin niya. Hindi naman niya sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon magkasama na tayo sa paraiso. Wala pa eh. Sabi niya, kakasamahin kita sa paraiso. Magaganap yun pagdating ko. Ganun po lang. Salamat po. So ayan, mga kaibigan, tama eh. Tama yung sinabi ng kapatid na Eli na katotohanan sinasabi ko sa iyo ngayon, kasasamahin kita sa paraiso. Yung salitang sinasabi ko sa iyo ngayon, ibig sabihin, mga kaibigan, ay that time, binigyan ng Panginoong Hesukristo yung magnanakaw na yon na nagsisi, binigyan niya ng assurance na katotohanan sinasabi ko sa iyo ngayon. Ngayon, sinasabi ko sa iyo, kasasamahin kita sa paraiso. Ibig sabihin, binigyan niya ng assurance na balang araw, that time, ibinigay niya ang pangako na balang araw makakasama niya yung magnanakaw dun sa paraiso. Kasi hindi naman po pumunta agad ang Panginoong Hesukristo doon sa langit nung siya ay namatay, kundi siya ay bumaba pa lang doon sa kalaliman ng lupa para maganap yung buong kautusan na kanyang sinusunod sa Ama. Buong kalooban ng Ama na ipangaral ang Ebanghelyo maging sa mga patay at maging sa mga buhay. Dito po sa, basahin ko lang, no, mga kaibigan. Sa unang Pedro Kapitulo 4 sa versikulo 5, ganito po ang sinasabi, na sila'y nagbibigay sulit sa kanya na handang humukom sa mga buhay at sa mga patay. 6. Sapagkat dahil dito'y ipinangaral maging sa mga patay ang Ebanghelyo
upang sila ayon sa mga tao sa laman ay mga hatulan, datapwat, mga buhay sa espiritu ayon sa Diyos. So, dahil ang Diyos po ay hukom sa mga patay at sa mga buhay, ay dahil dito, sabi sa Biblia ni Apostol Pedro, ay dahil dito, maging sa mga patay, ipinangaral din ang Ebanghelyo. Hindi pa pumunta agad. Katunayan, sabi nga ng kapatid na Eli ay nabuhay pa muli after ng 3 araw na kanyang pagkamatay, nabuhay pa at nanatili pa rito ng 40 days and 40 nights kasama ang mga alagad, mga kaibigan. At nung pumanhik siya sa langit, wala siyang kasama, nag-iisa siya. Kaya nga nung siya pumataas, mga kaibigan, ganito po ang sinabi sa talata sa chapter 1 ng Acts, sa versikulo 10, mga kaibigan, ganito ang sinasabi. At samantalang tinitignan nila ang langit habang siya'y nag-isa lang. Hindi sinabi habang sila'y, walang ganon. Hindi sila'y, kundi ang nakalagay, at samantalang tinitignan nila si Kristo ang langit habang siya'y nag-isa. Lumalayo, narito may 2 lalaking nangakatayo sa tabi nila na may puting damit. Ano sinabi nila? Yung 2 nakaputing damit. Na nangagsasabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayong nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay pariritong gaya rin ng inyong nakikitang pagparoon niya sa langit. So, ibig sabihin, walang kasama. Nag-iisa lang siya na tinitignan nila sa langit, umaakyat. So, wala siyang kasamang napako sa krus na pumunta sa langit. Yung sinabi niyang katotohanan sinasabi ko sa iyo ngayon, kasasamahin kita sa paraiso, ibig sabihin, binigyan niya that time ng assurance na balang araw makakasama niya sa paraiso. Maswerte nga yung magnanakaw mga kaibigan. So ituloy natin, ano pa yung mga katanungan na dapat nating malaman, mga kaibigan, sa banal na kasulatan. Sunod po natin si Mr. Ryan Ko, isang UCCP. Thank you. I would like to thank God for giving you spiritual gifts and you, Brother Early, for saying yes when God called you. Thank you. I like adventure, Brother Early, and then I watch you on my home screen. I have 2 questions, if you please. Yes. By all means. First, you have answered this earlier. My question supposed to be is, where is God now? I believe He was resurrected and you have answered that. Now, please consider my second question. I receive and believe Jesus Christ and that He gave me the right as His Son. Now, if I will die now, where will be my soul's destination since I am an adventurous person? Please enlighten me about my soul's destination from the time I died till the final judgment. Kindly explain this to me. Thank you. Ayan, bago po natin ipagpatuloy, mga kaibigan, sa mga taga-punto por punto, ayon kay Darwin Gitgano, ang kanyang sinasabi kung saan mapupunta ang mga tao kapag siya'y namatay. Ang sabi ni Darwin Gitgano ay ganito. Ayon po kay Darwin Gitgano, mga kaibigan, ang isang tao kapag po ay namatay, kung ito'y mabuti, diretso sa langit. Pero kung ito'y nagkasala ng mortal sin, diretso sa impyerno. At kapag ito'y nagkasala sa venial sin na tawag nila, yung hindi masyadong mabigat ang kasalanan, hindi mortal, ay ayon sa kanila dadalhin sa purgatorio, and then doon sa purgatorio malilinisan pa roon sa pamamagitan ng pagdarasal ng mga
kamag-anak yung yumao, mga kaibigan. Ganun po ang kanilang aral. Pero napakamaling turo po ito, mga kaibigan, sa Biblia, kasi wala pong ganun sa banal na kasulatan. Dahil kung paano sinabi ng kapatid na Eli na wala pang tao sa langit, ay ganun din sa impyerno, wala pang tao, wala pang naibulid sa dagat-dagatang apoy, mga kaibigan. Walang ganun. Pero bago tayo magkomento, mag-react, panuorin muna natin ano po yung sagot ng kapatid na Eli. Napakaganda po ito, mga kaibigan, kaya sana po ay malaman po ito ng mga tao. Let us consider first the circumstances about your person. Where are you now? Are you now under the stewardship of Christ? Are you now a follower of Christ? You see, Christ, He is in paradise right now. And His disciples or His believers shall also be in paradise. But how can you be considered as a disciple or a real believer of Christ? Let us read 8:31 of the book of John. Then said Jesus to those Jews which believed on Him. These were Jews who really believe on Christ. And He said unto them, if ye continue in my word, ye are my disciples indeed. Yan. Sa Bisaya, ang pagkakasabi, ganito. Busa mingon si Jesus sa mga Hudyo ngaming tuo kaniya. Kung kamo managpabilin sa akong pulong, nan matuod gayod nga kamo mga tinun-an ko. Ayan. To be a real disciple of Christ, kailangan you have to continue in the word. Hindi po pwede na naniniwala ka lang. Because these Jews really believe in Him. But He said unto them, to the Jews who believed on Him, if ye, the word if there is conditional. If you will not, then it will be the other way around. But if you continue in my word, ye are my disciples indeed. And the disciples of Christ were promised by Christ to be with Him in paradise. So, you have to assess yourself first. Where are you going? Where are you headed to? Where is your soul bound to go? Are you a disciple? That must be answered first. Are you a disciple? And if you are a disciple, are you following Christ? What is the real meaning of a disciple of Christ? 12:26 of the book of John, it says, if any man serve me, let him follow me. And where I am, there shall also my servant be. That's the condition. Where I am, there shall also my servant be. Who is a servant? Why are you a servant? Or how can you consider yourself as a servant if you are following Christ? So, to follow Christ is not just to say, I will follow Him wherever He may go. Lararan, lararan, lararan. Meron ganun eh. Are you going to follow? Babae ka. Example, you are a woman. Are you going to follow Christ? Then hear this. 1 Timothy chapter 2 verse 9, in like manner also that women should adorn themselves with modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with broided hair, or gold, or pearl, or costly array, but it becometh a woman professing godliness with good works. Are you a woman follower of Christ? You must be found in this situation. Yan. Matanong ko lang, may singit ko lang, mga kaibigan. Ang mga Iglesia Katolika na umaasa yung mga kanilang miyembro na mapasalangit, mga kaibigan, ay ito yung napakalaking tanong. Sana mag-isip po kayo, mga miyembro ng Katoliko. Mag-isip po kayo. Kung talagang kayo ang itinatag ni Kristo, maliwanag yung sinasabi ng kapatid na Eli na ang talagang disciple o alagad ni Kristo ay yung nananatili. Saan? Sa Panginoong Jesucristo. Wala na si Kristo eh. Hindi naman yun ang ibig sabihin. Ang mananatili sa Panginoong Jesucristo na ang ibig sabihin,
sa salita o aral ni Kristo. Ang mananatili doon, siya yung tunay na alagad ni Kristo. Hindi ba kayo nagdududa, mga miyembro ng Iglesia Katolika? Hindi ba kayo nagtatanong kung talaga kayo ba ay mapasalangit? At kung hindi kayo sigurado ay umaasa kayo na kapag pinanalangin kayo ng pare ay mapunta na kayo sa langit. Kapag nagnobena sila ay mapunta na kayo sa langit. Umaasa kayo ng ganon. Samantalang sa Biblia, mga kaibigan, meron pong kailangan gawin para ikaw ay mapasalangit. Yun na nga lang, mga kaibigan pero tignan mo sa mga simbahan kung ano pong itsura yung mga babae na pumupunta sa simbahan. Minsan pa nga, mga kaibigan, ay maraming nagkakasala ng pangangalo niya dahil sa mga itsura ng mga babae. Mga kapatid. So dito, sana mag-isip po tayo. Kami ba talaga ang itinatag ni Kristo na iglesia? O baka naman niloloko na tayo para mag-abuloy lang? Baka naman niloloko lang tayo, pinaaasa para magbigay lamang po tayo ng donasyon. Dapat sana mag-isip po kayo, mga kaibigan, mga miyembro ng mga Iglesia Katolika. Hindi po ito paninira, ito po'y realidad. Tuloy natin. Manner also that women adorn themselves with modest apparel. Bawal po ni Kristo, kapatid, igsoon ang nagalabas-labas sa pusod. Igsoon, bawal ni Kristo ang nagalabas-labas, asingit. Disciple ka, you must dress like a disciple. Naniniwala ba kayo? Nasa Bible yun. It's a part of the gospel. Pero, ang sagot nila dyan, yung mga pare, mga kaibigan, ay kaya nga yung aming mga madre ay banal kung tignan. Tignan mo naman yung suot ng mga madre namin. Ganyan naming ipinapatupad. Ang tanong, ba't yung mga madre lang? Ba't hindi nyo ipinapatupad yan sa lahat ng mga tao, sa mga miyembro? Sabi ng iba, mga kaibigan ng mga defensor, wala naman po kaming karapatan pilitin sila. Kung sana lang ay bigyan nyo ng rules na bawal po yung pumunta doon sa loob ng simbahan na ganun ang itsura, di sana maganda. Pero pinapayagan nyo, mga kaibigan, payag po kayo hindi nyo inaano May rules kayo doon po sa mga madre, kayong mga pare, may rules. Pero sa mga miyembro po ninyong sinasabi ninyo, may rules ba sila? Wala namang bawal sa kanila o baka sinasabi nyo lang miyembro po nila, pero sa katunayan ay hindi. Na yun naman po talaga ang totoo. Pero ang claim kasi ng mga Iglesia Katolika, lahat ng mga nabinyagan, miyembro po nila. Pero tignan mo, yung mga miyembro po nila, mga kaibigan. But if you dress any kind of dress that you want to wear, then you are not a disciple. Mabigat po ito. Excuse me for telling you this. I just want to emphasize that if you are going to really be a disciple of Christ, you have to continue in the words of Christ. And these are the words of Christ. If a woman that profess godliness or practice piety and piousness, being pious, we have to dress like a real Christian or a real disciple. In like manner also, women should adorn themselves with modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with broided hair or golds or pearls or costly array. This may not be sweet sounding to the ears of other women, but I have to speak the words of truth because it is in the Bible. Walang bra, nakalabas yung kalahati. Pag tinignan mong ganun, may maiisip ka. Hindi bali kung bata ka. Diba? Kung batang pasuswin, 1 year old, 1 and a half, pag nakakita ka ng breast, pag nagugutom ka, you really want the breast of your mother, di ba? Pero pag hindi ka na bata at nakita mo yung breast, iba na naiisip mo ron, hindi ba ganun, mga kapatid? Yun, masama yun. Sa Kristiyano, masama yun. Unang Juan, 1 John chapter 2, verses 15 to 17. Love not the world, neither the things that are in the world.
If any man loveth the world, the love of the Father is not in him. Or all that is in the world are the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but of the world. Pagka po pala meron nang nakikita sa yung lust of the eyes, pangit na yan, worldly na yan eh. Makasanlibutan. Sa damit na damit pa lang, marami nang hindi papasa ngayon eh. Labas ang puso, labas ang dede, o labas ang hita, labas dito, o ano pa ngayon ang mangyayari sa mundo. Kaya ngayon maraming rape, ngayon maraming nagpapalit-palit ng asawa. Wala na yung sanctity of the sexual, yung sinasabing process of procreation. Yung process of procreation ngayon, ginagawa na lang sa karsada, sa mga plaza, sa sine, mga dating, mga kung ano-ano. Sinalaula na po natin ang kabanalan ng pagsasama ng lalaki at babae. Kaya, lisya na tayo eh. We are out of the track. Kumbaga sa trendiscaril na tayo. Tapos, we claim to be Christians. Ang tawag pa natin, the only Christian nation in the Far East. Mali yun. Paano Christian nation? Libreng-libre sa atin ng inuman ng alak. Ha? Libreng-libre sa atin ng bisyo. Ang sugal dito sa atin, libre. Tapos we have the guts to say that this is the only Christian nation in the Far East. If Christianity is like that, I will not anymore believe. Ang Christianity, isang relihiyon na way of life, kalinisan, kabutihan sa kapwa, walang bisyo, walang kung ano-anong masasamang intensyon sa puso. Yun po ang Kristyanismo. Tayo Kristiyano, tapos nakaluhod tayo sa mga kahoy, bato, tanso, bakal, plastic, fiberglass. O, paano tayong Kristiyano nun? Marami pong dapat i-consider. If you are my disciples, you have to continue in my word. Let us abide by the words of Christ. Assess ourselves. Ngayon, tanong natin, I am a disciple. If I die now, where will my soul go? 12:10 of the book of Job, ito ang sabi. In whose hand is the soul of every living thing and the breath of all mankind. Temporarily, for the meantime, for the time being, speaking of the time being, for this present moment, namatay ka, yung soul mo nasa kamay ng Diyos. It is in the hands of God. Pagdating ngayon ng end, yung tinatawag na judgment day, what will happen? 37:4 of the book of Ezekiel, it reads, Again he said unto me, Prophesy upon these bones, and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord. Thus said the Lord God unto these bones, Behold, I will cause breath to enter into you, and ye shall live. And I will lay sinews upon you, and will bring up flesh upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and ye shall live, and ye shall know that I am the Lord. after death, your soul will be in the hands of God. Then comes the resurrection. What do you mean resurrection? Your mortal body will be resurrected by God. That is something not to wonder upon, because it says in the book of 5:28 of the book of John, it says, marvel not at this. Mayroon po akong nakausap na isang mangangaral, mga kaibigan, tungkol po sa issue na yan na kasi sa akin hindi po ako naniniwala na may tao na sa langit gaya ng kapatid na Elia, no? Pero yung isang mangangaral na nakausap ko, ito yung kanyang isa sa mga patunay, yung Job chapter 12 verse 10, na kung saan kapag namatay ang tao, nasa kamay na daw ng Diyos. So ibig sabihin, kung nasa kamay na ng Diyos, di nasa langit. Asan kasi ang Diyos? Di ba? Nasa langit. Yun po yung kanyang logic, mga kaibigan. Na wala naman talagang logic, mga kapatid. Kung susundan kasi natin yung ganung aspeto na paniniwala natin na may tao na sa langit, dahil kapag yung namatay ay nasa kamay na ng Diyos yung mga kaluluwa at mga hininga ng bawat nabubuhay. So ibig sabihin ba yung ganung sinabi sa Biblia ay
nasa langit na dahil nasa langit ang Diyos at nandun ka sa kamay ng Diyos. Nasa langit na yung mga tao. Ganun ba yung logic na walang ka-logic, mga kaibigan? Ang ibig sabihin kasi na nasa kamay ng Diyos, ibig sabihin nasa control ng Diyos. Na hindi ibig sabihin na literally na nasa kamay ka talaga ng Diyos. Sa karami-rami ng mga tao ay nandun sila sa palad ng Diyos. Ganun ba pagkaunawa ng mga walang pagkaunawa, mga kaibigan? Ang ibig sabihin na nasa kamay ka ng Diyos ay nasa control ka. Na ang namatay, kapag namatay, nasa control ng Diyos. Kaya yung sinasabi nila na pwede mong maglagay ng hain dahil nagugutom yung kamag-anak mong yumao, kaya magbigay ka ng hain sa puntod kung saan-saan, na paniniwala ng mga Katoliko na naman po ito, mga kaibigan, ay magbigay ka ng hain, mga kapatid, ay bawal po yon. Bakit? Kasi yung tao na namatay, nasa kamay na ng Diyos, ibig sabihin nasa control ng Diyos. Hindi po makapunta yung patay kung saan-saan na gusto. Dahil nakakontrol siya ng Diyos. Gaya ni Presidente. Di ba yung Presidente, wala naman tayo sa kanyang piling Wala naman tayo sa kanyang kamay Pero nasa kamay niya tayo. Ay, ano ibig sabihin na nasa kamay tayo ng Presidente? Ibig sabihin, control ng Presidente, hawak niya ang buong Pilipinas. Hawak niya, nasa kamay niya, mga kapatid. Pero hindi ibig sabihin na literally na nandun yung Pilipinas sa kamay ng Presidente. Hindi. Nasa control niya. Yun po ang ibig sabihin na nasa kamay ng Diyos. Tuloy natin. All the hour is coming in the which all that are in the grave shall hear his voice, and shall come forth they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. What will happen? As you die, your breath, your soul, all the spirit that is in you will be in the hands of God. The part of your body which belongs to the soil will go to the soil temporarily. But come judgment or the day of resurrection, those elements or components of your body will again be assembled by God. If we may call it assembling. Bubuhay ka ng Diyos. Pagkatapos na mabuhay ka, haharap ka ngayon sa hukuman ni Kristo. Puntahan natin sa pasyon. Gayon nga ni itong araw, abang ika'y nabubuhay. Para mabilis. Subalit kapag nalagot, ang hiningang lubhang marupok ng katawan mong mairog, ang araw mo'y matatapos, ang iiral ay ang sa Diyos. Walang magagawan tunay ang namatay mong katawan, palibhasa'y lupa lamang, sa abang-aba mo naman kung ika'y walang sinimpan. Kaya samantalang may hininga at ika'y nabubuhay pa, ay maglaan kang maaga, sukat mong ikaginhawa ng kagamit-gamit mo na. Pagdating na resurrection, ano susunod? Bangon kayo, mga patay, magsitulog kayong tunay, sa mataas na hukuman niyang sumabot sa tanan, paring magapangyarihan. Pagdating pala ng paghuhukom, bubuhayin yung mga patay. Paano mabubuhay? At kahit nawalat man buto natin sa katawan, mag-uuling magkabisan na ano pat di magkukulang, ay walang kulang yan, ng anumang kasangkapan, ang lahat ng kaluluwa papasok ka pagkaraan sa katakatawan nila, magpipisa, magsasama sa tuwa o pagdurusa. Amo, pagdating pala ng paghukom, yung nagkahiwa-hiwalay na katawan, mapipisan uli. Walang kulang. Kaya kung menunal ka sa noo, pagka buhay ka uli, menunal ka uli doon. Kung may kuntil ka sa ilong, pagka nabuhay ka maguli, may kuntil doon.
if we die, your soul will be in God's hands. And when we say in the hands of God, it is there reserved for judgment day. It is under the loving care of God's hand. Nobody can interfere with your soul. You are safe there, but you are not yet in paradise. Because your body will be resurrected first, then your soul will be in your body, then you will face the judgment seat of God in Christ, and if you are worthy, then you will be brought to paradise. But for the meantime, for the time being that you are dead, your soul is in the hands of God. 12:10 of the book of John. If you are already in paradise, there will be no more question, no more problem. Hindi ka makakapasok doon kung wala kang pasis, no? Kung hindi ka papasukin ng Diyos. Alam nyo, para sa Diyos, lahat yan mayroong process. Yun lang pagpasok sa kanyang jurisdiction eh. Sis mo nga ng 1, basa. Binubuksan siya ng bantay pinto at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig. Pasok ka sa SM. Dadaan ka sa gwardiya. Tingnan pa nga yung mga bag mo eh. Tapos mapupunta ka sa langit, aksidente. Ang pagpunta ron, proseso. I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father except by me. 14:6 of the book of John. Hindi aksidente yun eh. At Isus mingon kanila, Ana, ako mao ang dalan, ug ang kamaturan, ug ang kinabuhi, walay bisan kinsa mga kaabot sa amahan, kundili pinaagi kanako. Punta mo na, pwede ka bang pumunta ron na aksidente? Malaking kalokohan yun. Kaya yung pagpunta ho ron sa tao, pagpunta mo ron, may proseso ka. Gusto mo makarating doon? Sumunod ka kay Kristo. Sumunod ka muna, kapatid. Assess mo, sumusunod na ba ako? Sumusunod ba ako? Sabi ni Kristo, mga lalaki, mahalin nyo asawa nyo. Huwag mong bubugbugin. Pag binugbog mo, hindi ka makakarating sa langit. Yes. Sino sa inyo nang bubugbog ng asawa? Tigilan nyo na, hindi kayo makakarating sa... Si Kristo may sabi. Tandaan nyo, si Kristo hindi nagsisinungaling. Ang Ama hindi nagsisinungaling. Pag sinabi niya hindi ka makakapunta ron, hindi ka talaga makakapunta. 21:27 ng Apokalipsis. Basa. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan. Hindi po pwedeng pumasok doon. No means, no way. Basahin nato sa Bisaya. Og walay makasulod kaniya bisan kinsa nga mahugaw. Ni ang nagabuhat sa kalawayan og baka. Kundili ang mga nasulat lamang sa basahon sa kinabuhi sa kordero. Hindi naman nagsisinungalingan Diyos eh. Pag sinabi niya, hindi makakapasok doon yung mga masasama, yung mga bakak, yung mga nagabuhat sa kalawayan, ayan, yung mga Lunes, lasing Martes, lasing Miyerkules, nasa kasino, Webes, nasa kabaret, hindi ka makakapasok doon, kapatid. Kahit ano pang ganun ang gawin mo, alam mo, hindi ka makakapasok doon. Si Kristo may sabi nun. Huwag natin lukohin sarili natin. Huwag natin lukohin sarili natin. Ang Diyos totoo. Tingnan niyo kung gaano katotoo ang Diyos. Tito 1:2. Sa Bisaya, nga sa paglaon sa kinabuhi nga walay katapusan, nga gisaad sa Diyos, nga dili arang makabakak. In hope of eternal life, which God that cannot lie, promised since the world began. Can He lie? He cannot lie. Hindi pwedeng magsinungaling. Sabi ng Diyos, hindi makakapasok doon ang lasenggo. Hindi naman kita hinahatulan. Mahal nga kita, kaya ako to sinasabi. Sabi niya, sugarol ka, hindi ka makakapasok doon. Sugal ka ng sugal, papakain mo na lang sa pamilya mo, itataya mo pa sa wedding. Huwag na. Pagka puro kalayawan ang ginagawa mo, puro makamundong bagay, hindi ka raw makakapasok doon. Ang may sabi nun, ang Diyos na hindi pwedeng makabakak. He is a God that cannot lie. Basahin natin ang Hebreo 6. Si 8.
that by two immutable things in which it was impossible for God to lie. Is it possible for God to lie? It was impossible for God to lie. Pag sinabi ng Diyos, totoo yun. He cannot lie. It's impossible for Him to lie. Sabi sa Bisaya, sa 6:18, nga pinaagi sa duha ka butang nga dili mabalhinon nga tungod kanila dili gayud mahimo nga ang Dios magbakak may malig-on nga pagpadasig kita ngaming kalagiw ngadto sa dalangpanan sa pagbaton sa paglaom nga gibutang sa atong atubangan. it is impossible for God to lie. Kaya yung sasabihin natin, omnipotente es Dios, omnipotente. Ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Lahat magagawa niya. Hindi totoo lahat magagawa ng Diyos. Mali ang perception mo sa Diyos mo. Ang Diyos ko, hindi pwedeng bumalik. Hindi pwede siyang umabante. Santiago 1:17. Basa. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na sa Kanya'y walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Ano? In Him, there is no shadow of turning or there is no variableness. Sa Griego po ang ginagamit dyan, yung salitang paralogy. Basta ilagay natin sa screen. Paralogy, transmutation of place or orbit that is figuratively fickleness, variableness. Walang transmutation sa Diyos. He cannot be lesser now or more tomorrow, no? He is always like that. Hindi siya pwedeng ma-diminish, hindi pwede siyang madagdagan, hindi pwede siyang mabawasan, hindi siya pwedeng magbago. Ganun ang Diyos ng Biblia. Hindi siya pwedeng magsinungaling. Lagi siyang tapat, lagi siyang totoo. Naintindihan mo na ba, kapatid? Thank you po, Brother Amy. Salamat po. Sige po. At saka isa pa mga kaibigan, hindi po pwede kasi yung unahan papunta sa langit, mga kapatid. Pero itong mga Iglesia Katolika kasi ay paniwalang-paniwala ang kanilang miyembro na makapunta sila sa langit. Napakarami pong mga ginagawa ng mga pari na wala naman po talaga sa Biblia. Tulad na lamang po yung ipangaral mo yung patay para mapunta sa langit. Hindi po totoo mga kaibigan kasi ang pagpunta po sa langit ay may proseso, sabi nga ng kapatid ni Eli. At yan magaganap po kapag ikaw na ay nag-glorified body na. Kailangan mo kasi mag-glorified body para makapasok ka sa langit. Yung magnanakaw, hindi pa naman nag-glorified body. At yung mga namamatay, hindi naman po glorified body agad para makapunta sila sa langit. Kailangan mag-glorified body muna. At ang pagka-glorified body, yan po ay magaganap pagtunog ng huling pakakak. Kaya si Maria hindi pa glorified body na sinasabi ng mga Katoliko. No? Si Maria hindi pa glorified body kasi ang pagka-glorified body magaganap po ito pagtunog ng huling pakakak. Kailan ba tutunog ang huling pakakak? Mga kaibigan, yun po yung tanong. At kapag tutunog na yon ay wala na, huli nga Kaya, ang pagka-glorified body, kapag tutunog yung huling pakakak, kung si Maria ay nag-glorified body na, aling pakakak ang tumunog? Yung huling pakakak ba? Kung yung huling pakakak, wala na tayong pag-asang mag-glorified body kasi yun po yung mag-glorified body sa atin pag napakinggan natin yung huling pakakak. Ito naman si Kibuloy, sabi niya, siya daw yung huling pakakak ng Diyos. Ang ibig sabihin daw ng pakakak ay mensahe. Kaya si Kibuloy daw ang huling mensahe, huling pakakak. Ang pinagtatakan ko lang, yung mga nakarinig sa kanya, napakinggan nila si Kibuloy, hindi naman sila na glorified body. Hindi naman sila na glorified body. Kaya maraming mga ngaral, mga kaibigan, kung hindi natin tinitignan maigi, ay matangay po tayo sa kanilang katalinuhang pagpapaliwanag na wala namang katotohanan. Buti na lamang po mga kaibigan ay napansin po ito
ng ating kapatid na Eli at napatunayan natin, tama, totoo yung kanyang mga ipinapangaral. Tulad na lamang po itong nagkomento sa atin, no? Sabi niya, foreman namin, sabi niya, noon, lay minister, pumupunta ng beer house, may ka-table pa, kinabukasan siya pa yung nagpapakomunyon, ibang klase din, sabi niya, no? Yung komento ng ating mga taga-subaybay. Yung foreman daw nila noon, siya ay isa sa mga minister, nagpapakomunyon. Pero itong lay minister na ito, pumupunta sa cabaret, pumupunta sa beer house, may ka-table pa. Ganun ba yung makapunta sa langit? Mali po mga kaibigan, maliwanag yung ating napakinggan na paliwanag ng kapatid na Eli. Mali pong ganon. Kaya ang aral ng Iglesia Katolika, kung hindi mo susurihin, ay nako, impyerno po bagsak mo. O ito, huli na po ito, napakaganda po ito mga kaibigan. Brother Eli, sa edad ko pong ito, matagal na po akong nakikinig sa mga kung sino-sinong pangangaral. Dati po akong Katoliko nung bata po ako. At ang turo po ay ang maliligtas, ang mamanahin po ay ang kaharian ng Diyos na doon sa langit. Yan po ay majority ng mga denomination, religious denomination, na ang kanila pong paniniwala, ang turo po ay sa langit po papunta ang mga maliligtas. Ano po ba ang mga batayan, Brother Eli? Pakibasag po ninyo sa banal na kasulatan ang mga chapter and verses na nagpapatunay na ang mamanahin ng mga maliligtas ay ang kaharian ng Diyos na doon sa langit. Alam niyo po kung ano mamanahin ng maliligtas. Ikalawang Pedro 3:13. Opo, ang nakalagay po dyan, ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa. Sa Bisaya, sabi dyan, Apan sumala sa iyang saad, nagapaabot kita sa bagong mga langit o sa bagong yuta. ayan, bagong langit, a new heaven and a new earth. Yan po ang mamanahin. Pagka kung maliligtas ka kasi, wala nang difference yung langit at lupa eh. Ngayon, mahirap tayo makarating sa langit eh. Pero pag maliligtas ka, may mamanahin ka, langit at saka lupa. Kaya lang, hindi po itong lupang ito. Bagong langit at bagong lupa. Yun po ang paniniwala ko. Ang mamanahin ng maliligtas, bagong langit, saka bagong lupa. Hindi po langit lang. Pero ang pagbalik po ni Kristo, maghahari po siya ng 1,000 taon dito sa lupang ito. Dito sa lupang ito. Pero pagkatapos ho ng paghahari niya, new heaven and new earth pagkatapos niya ho ng magpaghahari sa 1,000 taon, mawawala ito eh. Susunogin po, susunogin. Pati nga itong langit na nakikita natin, mawawala Kaya yun eh. papalitan po ng new heaven and new Ayan, earth. tama po yun. Wala po tayong pagtatalo. Maraming po salamat. Salamat po. So ayan po mga kaibigan, ang katapusan ng video ng ating kapatid na Eli. Naway nagkaroon po kayo ng aral sa ating pinalabas na ito naman po talaga yung dapat malaman ng taong bayan na katotohanan. Dapat mapakinggan po ito ng mga tao, mga kapatid, kasi importante po ito dahil ang mga tao ay ligaw na ligaw talaga tungkol po sa banal na kasulatan at tungkol sa kaligtasan. Ang karamihan ay kampante sa kanilang mga relihiyon dahil ang mga kanilang mga ngaral ay pinapaasa na wala namang kaasa-asa, mga kaibigan. So, sana po ay yung mga dumaan sa video na ito, yung mga bago pa lang, mga kaibigan, sana bigyan nyo ng pansin, no? Sana bigyan nyo ng pansin yung mga pangangaral ng kapatid na Eli at yung mga nagsasabi na wag ka na lang magsalita. Kung ayaw nyo po yung reaction video, mga kaibigan, punta po kayo sa channel ng MCGI channel. Marami po kayong matutunan po roon, no? Dito kasi mga kaibigan, ang programa natin ay binibigyan natin ng reaksyon yung mga video o pinapaliwanag ng kapatid na Eli. Kaya kailangan akong magsalita. Sana po ay maunawaan nyo, no? Meron naman pong mga video dyan na walang reaksyon, di doon na lamang po kayo, mga kaibigan.
Sana po ay maunawaan nyo. So, maraming salamat yung mga laging nakantabay, laging sumusubaybay, at yung aking mga kaibigan na kasama sa live, mga kapatid, ay sana loobin ng Diyos makapag-live tayo muli sa susunod na week, mga kapatid. Kasi busy po tayo. So, maraming salamat po sa inyong lahat hanggang sa susunod po dito sa ating programang Expose the Truth.